Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Virgo sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Meron tayong The Tower, Death card, 2 of Cups. Pwedeng magdugtong sila, pwede rin hindi. Sasabihin ko naman kapag nagdugtong, may times na nauna to, bago to. Pero ito, hindi to pwedeng mauna kasi ito yung final outcome natin. Pero may chance din na magkarugtong to. Pagdating dito, hindi magkarugtong. Alay sa putukan ng lumabas na cards. Meron din naman na hindi magkarugtong tong dalawa. Pagdating dito na-realize ko na magkarugtong pala. So, depende sa mga lalabas na cards. Anyways, magsimula na tayo. The Tower natin ay kinlarify ng 9 of Swords. Hanged Man. Since description lang to at wala tayong subject, lalagay tayo ng other information. Ito yung magiging topic. So, nagdagdag ako ng ibang cards. At ang extra cards natin ay the Star, the Bear, at Crossroads. Kasi baka may separation na maaaring nangyari dito. Malaki chance dito sa The Tower at Crossroads. Kaya nagwo-worry dito. At Hanged Man, sabihin natin gusto niya ng alone time. Pero ang bida natin sa sitwasyon ngayon ay babae. Probably buntis siya ngayon or kapapanganak. Pero most likely mother. Yung bida natin ay mother na. Okay? Buntis o kapapanganak or may anak na talaga. Marami ng anak. Basta nanay na siya yung nakipag-break. Yun yung kanyang naging discernment dito, or siguro nag-sacrifice na siya. So, siya yung nagwo-worry dito at di makatulog. Iniisip ko bakit. Anong probable cause? Kasi ito,
the star. Reason ay probably multiple options. Teka. Multiple options. Kasi marami to eh. Marami yung star. Or, naging cold yung partner niya sa kanya. Or, naging distant. Emotionally unavailable. Or lacking emotional intelligence. Ganun yung na-feel noong babae. Kaya siya nag-decide makipag-break. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, pero ganun yung tinakbo ng reading natin. So, in short, di na siya masaya. Whether, yun nga, dahil may ibang option yung partner niya, o dahil yung ugali, cold, emotionally distant, or emotionally unavailable, or lacking emotional intelligence. Parang walang pakialam. Walang care. So, alin man doon. Ngayon, tingnan natin kung magdurugtong sila. Or magdurugtong pa lang. Tingnan natin kung magkarugtong sila. O hindi pala. Yun ang dapat na sinabi ko. Discard. King of Pentacles. So, ito yung energy ng lalaki. So, mukhang magbabalik sa buhay ng babae. Yung asawa niya. So, probably kasal sila. Yun nga, kasal. Kunin nyo lang yung clue. Nasa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Base sa self-made clues ko. Kasi, ano sila eh, more like kasal, may anak, 'di ba? Mayaman. Kung di mayaman, may business. Kung walang business, may trabaho. Stable job. Or regardless kung stable or hindi, basta may trabaho. Yung lalaki, most likely yung lalaki yung may trabaho. Yun yung sure. Yung lalaki yung may trabaho. Ngayon, may change na maaaring mangyayari. Eto. Change ito. Wheel of Fortune. So, kung ang gusto nung bida natin, so yung bida natin, di ba yung nanay na? So, kung hindi kayo nanay na, edi baka tumama to sa someone na malapit sa inyo, na nanay na. Kung ang wish ng nanay dito ay magkabalikan pa sila nung asawa niya, magiging lucky siya dito. Kasi ito ay circle, di ba? So, may tendency ng cycle. So, kung nandito, di ba, umalis, di napunta dito. Magbabalik, ayun, punta ulit dun sa starting point. So, maaaring magbalik itong lalaki. So, depende nga kung anong gusto niyang i-manifest. Pero mukhang magiging fortunate dito yung babae. Kung ang wish niya ay kabalikan pa sila. Pero, nandito nga pala yung lalaki. Ito yung energy ng lalaki.
Pero ang mas sure ay ito yung magbabalik. Okay? Siya yung magbabalik. Or siya yung mag-embody nitong tatlong card, diba? Or depende kung gusto niya pang magkaayos, pero probably gusto niya kasi magbabalik pa siya. Kasi kung di na niya gusto yung asawa niya, hindi na siya magbabalik. Pero kung ang gusto niya ay magkabalikan pa sila, edi possible. More like siya pala yung gagawa ng energy na to. Siya yung magbabalik at sabihin natin gusto niya magkaayos pa sila. Posible yun. Pero depende dun sa nanay kung gusto niya rin, di ba? Kung gusto niya rin, edi malaki chance. 70 to 100%. Pero depende nga sa kanya kung anong gusto niya mangyari. Anong decision niya. Kung ayaw na ba. Diba? Kung ayaw na ba niya, edi siya yung magde-decide. Basta ang sure dito babalik yung lalaki. Maring magbalik siya. May tendency magbalik yung lalaki. Ngayon, yung asawa niya, diba? 2 of Cups, ito na yung future outcome natin, pero hindi pa rin natin masasabi kung ano nga ba yung 2 of Cups na yan. Kaya maglalagay tayo ng clarifying cards. Ito na kasi yung future outcome natin So, ang future outcome natin ay 4 of Swords pala ito. 4 of Swords at 3 of Wands. So, ang future outcome natin ay probably reconciliation. So, kung mag-apologize yung lalaki dun sa babae, mukha namang tatanggapin nung babae yung apology. So, yan dito ang 2 of Cups. So, yan yung card ng unity, intimacy, harmony. Excuse me. Adigay ako. Baka magbago pa yung perspective niya at ayun nga, patawarin niya yung partner kasi ito ay pwede rin card ng recovery. 4 of Swords. So, yan. Happy ending. Kasi, nag-ayos man sila dahil nga maganda naman yung kinalabasan ng outcome nitong 2 of Cups. Literal na may reconciliation na maaring mangyari. Or literal na healing. Babalik ang joy, attraction, partnership, connection. Ngayon, maglalagay tayo ng clue. Ito yung possible partner ng Virgo sa reading na to. Teka, ayusin ko lang yung deck na ginamit ko. Tayo ko ng magulo. So, again, possible partner ng Virgo sa reading na to. The World ay Aquarius, Capricorn, Aries, or Taurus. Ngayon, kung di man para sa inyo itong possible zodiac signs natin kanina, di ba? Kung di man para sa inyo yung reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sign niya. Libra, Virgo, Capricorn, parang gusto kong sumama nito. Cancer,
So again, Libra, Virgo, Capricorn, Cancer. Ngayon, dito naman tayo sa susunod na deck. Ibang senaryo ulit to kasi maraming senaryo tayo. Ibang story ulit. Bali yung kanina, kung hindi nag-resonate sa inyo at sa tingin nyo ay para sa kakilala nyo, edi dito, baka para sa inyo na itong reading. Or kung sakali man na para sa inyo yung reading kanina, edi baka para sa kakilala nyo to. Or who knows, baka magtuloy yung kwento. Depende. So, meron tayo ditong Chariot, no? Ay, 2 of Cups. Eh, di ba 2 of Cups din yung kanina? Oo nga, edi continuation to. Basta mulit. O, 2 of Cups. 2 of Cups. Kaya baliktad. Bakit ano nangyari? So, after nila magkabalikan, ito na mangyayari. Nagtuloy yung kwento kasi basta may umulit na cards. Saka to, basta may umulit ng card, ang dating sa akin, continuation. May Wheel of Fortune. Ito, Wheel of the Year. May Wheel of Fortune. Ito rin to. Umulit sila, 2 of Cups. Wheel of Fortune. Pero hindi to yung main card, di ba? Clarifier card lang siya. Pero yung 2 of Cups natin, yun yung isa sa main card. Kaya lang yung 2 of Cups natin this time bumaliktad Pero maganda naman to. Tingnan natin. Ano nangyari? The Chariot. Pero maganda naman to. Yun nga lang, di pa rin tayo makakasigurado dahil lalagay tayo ng fire cards. Ano yung The Chariot? Nandito to. Aha! Bakit may Queen of Wands tayo? Sino to? O, tingnan natin. Kung energy ba yan, kaya more like tao yan. Kung court card din tong lalabas di energy. Court card din energy yan dalawang court card. Dalawang court card, pareho pa silang baliktad. Iniisip ko nga kanina kung may cheating ba? Teka. Kasi nga may dalawang babae dito Sino mga babida natin? Nanay, di ba? Oo nga, nanay yung bida. Kasi kung case to case basis nga pala. Kasi kung may jealousy or confirmed cheating, mapagtatagumpayan yan dito. Kasi nandito yung Chariot, siya yung card ng victory, di ba? Victory, success, triumph. Mapagtatagumpayan yung cheating or jealousy kung di pa confirmed. Kung yun yung topic. Pero ibang case, sabihin natin may mga tao, probably mga babaeng malapit sa iba sa inyo.
whether friends, family members, co-workers, na parang binetray kayo dito for some reason, or sabihin natin nangyayari na, kung nangyayari na yan, so whether nangyayari na yan or mangyayari pa lang, at yun nga, kasi kung di man literal na cheating to or jealousy sa love, more like kapamilya, kaibigan, ka-workmate na babae na para bang inggit sa iba sa inyo or binabackstab, binubully yung iba sa inyo. So dun papasok yung chariot na mapagtatanggol lang sarili, malalampasan ang problema, kayo yung winner sa bandang huli. Ganyan the thing. So again, case to case basis. Ito na, dito na tayo sa ang 2 of cups, baliktad yung 2 of cups natin. Pero sila pa rin yung bida dito. Yung kaninang character, yung mag-asawa, 'di ba? Na kasal, may anak or mayaman, ano ba yung sinabi ko? Or kung di mayaman, may business. Walang business ay may trabaho. Yun yung clue. Para malaman nyo kung para sa inyo ba yung reading o hindi, or para sa kakilala nyo, basta yun yung description. So, sila pa rin yung bida dito May, yung kasi, usual na nangyayari, pag nagpalit ako ng deck, iba na yung bida. Iba yung description. So, base sa description, doon yung malalaman kung para sa inyo yung reading o hindi. Pero ito, nag-continue nga Sila pa rin yung natamaan ng reading na to. Naging pa siya. Tatlo. Kita ba? So, yung natin, 2 of cups. Baliktad pala lahat sila, 4 na baliktad. Ano ba 2 of cups. Baliktad. Kinlarify ng 3 cards. Baliktad din nga. The sun, the world. 9 of Pentacles. Ano nangyari dito? Bakit ganyan? Kasi, siya continuation lang. So, more like, gaaway na naman sila. Malaki ang chance. Away-bati, ganun. Malaki ang chance ng away-bati. Kasi nga, ito okay naman. Ito baliktad nga. So, may tendency na hindi kasi ako magaling sa baliktad na card, pero since may dito, kodigo, may tension daw, disunion, separation, my goodness, rejection. Pero more like away to. Away na naman sila. Bakit? Due to selfishness, parang ulit lang yung kaninang sinabi ko, coldness, feeling stranger ba yung partner. Pero this time di ko masabi kung sino yung magiging cold. Pero ang daming babae. Sabagay, di ko alam kung babae, lalaki ba to. Pero dito, babae. Pero this time, babae naman. Kasi 3 yung babae. Kung lalaki ito, lalaki. Di babae. So, this time, yung babae naman yung cold.
yung sinabi ko kanina, emotionally unavailable, cold, emotionally distant. Ano pa ba yung sinabi ko? Ay, nakalimutan ko na. Ano ba yun? Walang emotional intelligence. Aha. Siya yung nag-cause ng setback dito. For some reason. Bakit kaya? Kasi kanina nakwento natin, di ba? Ano yung possible reason bakit nagkaganon yung lalaki? Ngayon, babae naman. Ano yung nangyayari dito? So, maganda kung i-clarify natin bakit siya nagkaganoon. Anong nangyari dito sa babae? Bakit siya yung parang nagkokos, hindi parang, pero siya na talaga. Bakit siya na yung nagkokos ng problem this time? Anyari, teka, ano ba yung kanina? Kasi di ba kanina cheating din, di ba? If possible. Marami tayong cause bakit nakipag-break yung babae. Di ba sabi ko, cheating, kasi sabihin natin multiple options kasi maraming star. Cheating, or maraming babae, cold, distant, walang emotional intelligence. Pero ngayon, siya naman yung nagkukos ng problem after nila magkayos. Bakit? The sun ulit The sun. The sun. Oh. Kasi ito ay luxury. Overspending. Materialistic. Ito ang luxury. Bouquet. Siguro sabihin natin may hinihingi siyang pera. Ewan ko. Pero for some reason nagiging siya dito, materialistic, maluho. Kasi ito ay card din ng gifts. Parang happiness sa gamit. Ayun, masaya siya. Sabihin nating regalo. Mahilig siya siguro mamili. Or ewan ko. For some reason, parang pwedeng beauty products din to. Perfume. Pleasure. Marami siyang gusto bilhin o mangyari siguro. Like vacation, gusto nagbabakasyon somewhere, marami siyang hinihingi. Siyempre pag ganoon, kailangan gumastos ng lalaki, di ba? Kung ganoon, maraming demands yung babae dito. Siguro yun na yung tawag doon, penalty, ultimatum. So in order para magkaayos sila, ay kailangan mag-spend ng money nung
lalaki dun sa nanay, sa asawa niya, bilang compensation sa nangyari. Bilang kabayaran sa naging sadness niya dito sa na-depress siya sa Nine of Swords na-depress siya dito, nagkaroon ng anxiety, insomnia, ano ba, depression, worriness, yan, naging siya, pessimistic, so parang naapektuhan yung kanyang mind. In short, naging sad siya. So dahil nga sa trauma, kumbaga para mapatawad siya, mapatawad nung babae yung lalaki, kailangan niyang mag-spend ng money sa kanya. Okay, bilhin lahat ng luho niya, lahat ng gusto niya. Kaya lang, nandito kasi yung site. Naubos yata yung pera ng lalaki or nakat na kasi, 'di ba? Pangkat 'yan ng damo. Ay ano ba 'to? Yung palay. So parang ang dating nakat yung supply ng money or naging distant na naman yung lalaki. So for some reason na-interrupt yung supply ng money. So again, for some reason, siguro dahil naubusan na ng pera yung lalaki or naging cold na naman siya, cold, distant, for some reason, or nawala, ginost yung babae, ewan ko. Pero ganun may kasi tayo site na parang yung dating may naputol na something, karoon ng break separation ulit. Pero more like kaproblema yung lalaki, kaya inaway siya nung babae or literal na nakipag-break. Siya yung nakipag-break kasi ito saka to breakup to. Two of cups, ano ba yun? Two of cups na baliktad at side, pare silang separation. So kung di arguments, disagreement ay diretso separation. Eto rin. Ayan, inaway niya or diretso break na. O baka in-ignore yung babae kaya nainis siya. Depende. Sa akin dito ang tendency yung babae naman yung makikipag-break or mga away. Sa case na to. So nabanggit ko na kung bakit. Anong reason, dito naman tayo. So Wheel of Fortune na naman, di ba? Ito rin yung kinuwento ko kanina. Baka umulit, di ba? Cycle nga yan Sabi ko nga kanina, bilog. Tingnan natin ano ba meaning yan. Marami kasi siyang meaning. Depende sa lalabas na tatlong card. Ay, bakit ba ito? Sorry. Di pala to. Tapos na tayo sa deck na to. Ito pa rin ang nakakuha ko. Ito pala. Ito. Para may ibang energy.
So, clarifier cards natin sa Wheel of Fortune ay, teka, ayusin ko lang to kasi nga ayoko nang magulo, hindi makapag-isip. Clarifier cards natin ay Wheel of Fortune. Ito, clarifier card. Ito, Swords baliktad. At 5 of Wands. Pero upright. Ayan ang mangyayari sa mga to. So, good. Positive ba or negative? Etong future outcome, more like new perspective. Positive. Ay, kasi bumaliktad to eh. Kung ganito, mag-worry ako. Dito kasi, di ba, ano siya parang nakulong, nalimit ang sarili, di siya makakilos, di siya makapag-isip, confused. Kung baliktad di baliktad rin din lahat ng sinabi ko. May freedom na siya. Kanina, wala. Kasi nga may tali. Or new perspective. So, di ba kanina mag-aaway nga, no? Mag-aaway or diretso separation. So, yung problem dito, conflict. Kakaroon ng new perspective in a way na karoon ng understanding sa nangyari. Mutual agreement, mutual resolution para maayos. Kasi maganda tong Wheel of Fortune. More like may chance pa na maayos itong gulo. Kasi nga may new perspective dito New perspective in a way na bigyan pa ng chance na maayos pa yung gulo. Magkabati ulit. Kumbaga, mag-usap ulit sila at magkaayos. May chance. Okay? So, tulad nung sinabi ko kanina, away-bati sila, pero maganda na yung ending ay happy pa rin, di ba? Katulad dun sa kanina, gamit tong deck na to. Happy ending din dito, di ba? So, happy ending din dito. Buti na lang dahil pares lang naman, di ba? Yung kwento, walang naiba. So, ito pa rin yung yung clue kanina, kung sino yung partner or possible kakilala na maaaring tamaan ng reading. Ngayon, dito tayo mag-end sa deck na to. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung information na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Bali, general advice at prediction na to sa period na to. Transformation. Transformation is brewing. Embrace change and harness its magic. Transformation. Di ba may tayo kanina, death card? So, malaki talaga ang chance ng change or transformation. Kumbaga, change ng outcome. Good change, in short. Malaki ang chance ng good change. Mapabor sa inyo yung tadhana. Since nandun din naman yung dalawang Wheel of Fortune, siya yung ihip ng hangin. Kumbaga,
magbabago ang ihip ng hangin o pagbabago ng tadhana na maganda. Ito, balance. Di ba yung 2 of cups ay balance din? Ito, harmony. Harmony with nature. Pero dito sa case na to, sa nature naman. Harmony with nature is key. Connect with the elements for balance and wisdom. Pero balance. 2 ay balance. Dalawang 2 of cups eh. So, in-emphasize ang topic ng balance. Siguro, balance ng logic at emotion na rin. Kasama na rin. Dito, or knowledge at intuition, pwede rin. Balance. Ito, companion. Listen to your inner voice. Your spirit guide is there to assist you. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.